Hi guys! This is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Chrollo vs Hisoka. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bale, nalalapit na ang rematch sa gitna ni Chrollo at ni Hisoka. Pero dahil nga sa alam na nitong si Chrollo kung gaano naka-OP, kung gaano kalakas si Hisoka na yon matapos niyang mag-undergo ng post-mortem nin, hindi na siya nagpapadulos-galos at gumawa siya ng isa sa pinakamatinding desisyon na kakailanganin niyang isipin na yon, niyang gamitin ang mga secret treasures ng Kakin Empire para tulungan siya. At even with that, kahit nakasama na yun sa mga plano niya, ay kinoconsider pa rin niya na baka mapatay pa rin siya ni Hisoka. Ganun kalakas si Hisoka ngayon. Pero ano nga ba ang mga yun na treasures? Paano niya yun gagamitin? At ano ang mga special abilities na ma-acquire niya mula sa mga yun? Alam naman natin na way back before, kaya lang naman nanalo itong si Chrollo kay Hisoka is that lamang na lamang talaga siya sa environment. Lamang siya sa battle preparations at nakita naman natin na na-utilize talaga niya ang Heaven's Arena. Gamit-gamit niya doon ang ability nitong si Chrollo at nitong si Cortopi na dahilan kung bakit pinatay agad ni Hisoka ang dalawang yon para hindi na maulit ang insidente ng pag-spam nitong si Chrollo ng mga sumasabog na puppets na nag-cause naman ng lubusang galit nitong si Hisoka kay Hisoka. Dahilan kung bakit idiniklara niya agad na kailangan nilang patayin si Hisoka. Ang lahat ng miyembro ng Spiders ay binigyan niya ng command na kailangan nilang mapatay si Hisoka bago sila magkita-kitang muli. Pero at the very same time, alam ng Spiders at maging ng leader nila na itong si Chrollo na hindi yun magiging madali. Alam nila na mahihirapan sila at mataas din ang tsansa na sila pa ang patayin ni Hisoka. Kaya naisip nitong si Chrollo na kakailanganin niya ang tatlong secret treasures na magmumula sa Kakin Empire. Knowing na sa pamamagitan niya ng pag-undergo ng postmortem nen, nasa prime ngayon si Hisoka, hindi lamang sa lumakas ang kanyang nen, lumakas ang overall physical capabilities niya. Kayang-kaya na din niyang palitan ang bawat masisirang bahagi ng kanyang katawan gamit ang bungee gum at ang texture surprise. Pero ang pinaka-highlights dito, ang pinakatonton talaga, ano nga ba ang tinataglay na kapangyarihan ng tatlong secret treasures na balak na kawin ni Chrollo mula sa Kakin Empire na tinutukoy niya na tutulong sa kanya para masiguradong mapapatay niya si Hisoka? Ang Earned Seed Pot, ang Divine Mummy na ang Lotus Anchorite at ang Sword of Ascension na ang Sword of Good Omen. Ayon sa lore o sa history ng Kakin Empire, ang tatlong secret relics na yon ay ang source ng powerful nen na sumusuporta sa Kakin Empire at maging sa Succession War mismo. Tulad ng sinabi ni King Holgoro, isa ito sa mga kinakailangan o sa mga requirements para mapanatili nila ang pag-unlad ng Kakin Empire. Mula ang araw sa pagiging isang magulong bansa na inaalipusta at dinudulabi lamang ng mga nakapalibot na mga bansa dito, nabuo nila ang Kakin Empire. Napaunlad nila ito sa pamamagitan ng mga ritual na sinusuportahan ng tatlong secret relics na yon na mas kilala nga natin sa tawag ng secret treasures. Na in exchange naman sa pamamagitan din ng Succession War ay masisigurado naman nila na ang Kakin Empire ay magkakaroon ng isang strong and worthy na leader. Dahil dito, ginaganap ang Battle Royale para malaman kung sino ang prinsipe na karapat-dapat para sa trono. Sa pamamagitan nito, hindi lang lakas at abilidad sa pakikipaglaban kundi pati talino, strategical thinking at leadership ang kailangan nilang taglayin para malalo. Pero paano nga ba mayu-utilize? Paano papakinabangan ni Chrollo ang secret treasures na to? Unahin na natin ang Earned Seed Ritual. Ang pinakakilala at pinakaunang nakita natin na gamitin ng Kakin Empire sa ginaganap nilang ritual. Ito ay nagbibigay sa kanila ng abilities, ang nagpo-provide sa kanila ng panibagong kapangyarihan, specifically ng Nen Beast na napaka-OP na mga halimaw. Pero alam na alam din naman nating lahat na may isa itong napakatinding kondisyon. Back then, iniisip natin na tanging ang mga lihitimong anak lamang ni King Nasubi ang pwedeng gumamit nito. Bago tayo magpatuloy, kung naghahanap kayo ng full chapter reviews ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin niyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali niyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. After nating malaman na may anak si Bion sa mga legal wives, sinek at sinuri ko ulit ang sinabi ng secretary o ng personal bodyguard nitong si King Nasubi Guauro at dito ko napatunayan na mali ang ating pagkakaalam na yon. Nasabi ng right-hand man nitong si King Nasubi Guauro na ang children of legal wives, ang mga anak ng mga legal wives, ang mga pwedeng gumamit ng earned seed na to, na nangangahulugan na hindi kailangang anak sila ni King Nasubi Guauro, kailangan lamang na anak sila ng legal wives niya.
Meaning kahit iba ang tatay, as long as anak sila ng legal wives, pwede silang gamitan ng urn seed ritual. At ito ang isa sa mga flat waste kung paano na isingit, kung paano na ipasok ni Beyond ang kanyang anak sa ginaganap na succession war ngayon. Meron siyang anak sa isa sa mga legal wives nitong si King Nasubihoy Guoroo. Kung paano naman gumagana ang urn seed pot, kailangang magpatak ng isa sa mga individual na namimit ang conditions na yon ng kanilang dugo sa ibabaw ng pot. Matapos yon, kailangan nilang ipasok ang kanilang kamay sa bibig ng pasong iyon at hindi magtatagal, lalabas ang isang Nen Beast. Maglalabas ito ng isang toxic egg na isusubo at ipapakain niya sa kung sino man na individual ang kandidato na gustong sumali sa urn seed ritual na eventually magde-develop at mag-grow papunta sa isang Nen Beast na babantay sa kanila. However, ang mga Nen Beast na ito ay hindi makokontrol directly. They will act on their own, na dahilan kung bakit makikita natin sa past chapters na hindi talaga nila ito nakokontrol dahil ito ay indirectly na conjure lang din mula sa Nen ng kanilang ancestor. Hindi sila directly sinamon o kinreate ng ancestor na yon gamit ang kanyang sariling kakayahan, kundi gamit ang isang ritual na mas pinalakas pa ng post-mortem Nen. Pero ang tanong, paano mayu-utilize ni Chrollo ang ability na ito kung sa pinakaunang kondisyon pa lang ay dapat isang anak siya ng legal wife ng hari? Pero may rason din naman siguro kung bakit tinatangkang nakawin nitong si Chrollo. Hindi niya naman na nakawin kung alam niyang hindi niya yon papakinabangan. Kaya for sure, there will be a plot twist. Magagawa niya tong gamitin nitong si Chrollo. Paano? Makakagadtigalang i-reveal nitong si Togashi na secretly, isa pala siyang anak ng isa sa mga legal wives ni King Nasubihoy Guoroo. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman natin alam kung sino ang nanay ni Chrollo. At ang pinakaalam lang natin sa backstory niya is that nabuhay sila ng walang magulang at nakatira sa orphanage sa Meteor City. Pero ngayon mag-proceed naman tayo sa isa pang treasure na ang Divine Mommy, ang overseer ng succession battle na ang Lotus Anchorite. Kung ang urn seed ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ang Divine Mommy naman ang magpapanatili ng rules para masiguradong fair and square ang magiging laban sa ritual. Tulad mang nakita natin kay Cactu at kay Fugetsu, since nabanggit na bawal silang lumabas ng Black Whale habang nangyayari ang succession war, namatay si Cactu dahil nga sa paglabag niya sa role na yon. Kahit papaano nakaligtas si Fugetsu dahil sa kanyang ability, pero hindi na doon nakasurvive itong si Kucho na dahilan kung bakit isa na nga lang siyang multo. Isa ding maaaring ito ang dahilan kung bakit essentially immortal itong si Nasubihoy Guoroo. Hindi siya pwedeng patayin hanggat ongoing pa at tumatakbo pa rin ang succession war. Kaya kahit binaril siya ni Hulkenberg, kusang tumigil ang bala na nangangahulugang pinoprotektahan din nito ang current king. Back then, hindi pa naman nabubuo ang Black Whale dahil isang modern structure ito, so most probably gamit ang authority ng king o ng user nito, pwedeng mag-set ng rules ang individual na yon na may authority at strictly susundan yun ng Divine Mommy. Kung iisipin nyo guys, pwede itong gamitin ni Chrollo para mag-set ng battlefield na hindi inaasahan ni Hisoka. Kahit na oo, hindi napayag si Hisoka na makapag-prepare ang spiders, wala pa rin siyang magagawa. Kung magsiset ng rules itong si Chrollo na kailangang sundin ng Divine Mommy, siguradong mangyayari yon dahil manakas ang ancient relic na to. Hindi to basta-basta ma-overpower nitong si Hisoka at the very same time, alam naman natin na dapat may proper exchange. Hindi naman pwedeng basta-basta maging OP si Chrollo nang wala naman siyang ino-offer in return. Na pwedeng isa sa mga dahilan kung bakit nasabi ni Chrollo na okay lang na mamatay siya as long as mapapatay niya rin si Hisoka na nagpapakita lang na pwedeng gamit yon. Pwedeng ma-ensure niya na malalock-out sila ni Hisoka at hindi na sila makakalabas mula sa isang space o battlefield na ide-declare niya at hindi nila magagawang lumabas mula sa lugar na yon not unless ma-meet nila ang lahat ng kondisyon para matapos ang ritual. Bagkus ang salitang sinabi niya na kahit wala na siya, kahit wala na ang ulo ng spiders, patuloy pa rin itong mabubuhay. Now, as for the last one, sa pinakahuling treasure na ito, ang Sword of Ascension, ang Sword of Good Omen, alam naman natin na wala pa tayong kahit na konting alam na detalye tungkol sa kung ang kayang gawin nito, kung gaano ito kalakas, kung gaano ito ka-OP, at kung gaano kadaya ang hacks nito. Pero alam naman natin na ang Sword of Good Omen ay ibinibigay sa susunod na uupo sa trono, meaning ang current king ang palaging naghahawak ng treasure na to dahil from the name itself, para bang ito ang nagsisilbing lucky charm ng hari na nakaupo sa trono. However, uulitin ko, wala pa tayong alam na kahit na anong detalye tungkol sa sandatang ito, but possibly maaring maalin yun sa dalawang ito. Una, maaring ito ang nagsisilbing all-piercing sword o all-piercing spear na maghahawak nito dahil kung iisipin nyo, ang una ay ang nagbibigay ng abilidad. Ang pangalawa naman ay ang nagbibigay ng proteksyon at nagbibigay ng seguridad sa gaganapin na ritual. At pwedeng ito naman ay magsisilbing sandata.
At kung hindi yun ang case, pwedeng ito naman ay ang magbibigay sa kanila ng authority na gamitin ang dalawang mas malakas pang sandata na nabanggit na ang Divine Mommy at ang Earn Seed. Dahil kung iisipin, ibinibigay nga ito sa susunod na uupo sa trono. Pwedeng ito ang parabang nagsisilbing remote control na magbibigay sa kanila ng otoridad na mag-impose ng rules, mag-impose ng panibagong set of conditions sa gaganapin na susunod na ritual, na dahilan kung bakit, kung papansin ninyo, ginanap nga ang Earn Seed ritual o ang Succession War sa Black Whale na hindi namang posibleng mangyari way back then sa ancient times. But regardless, kung tutuusin maalin naman sa dalawang possibilities na ito, magiging napaka-useful pa rin naman ito para kay Crollo. Dahil oo, kung ang una naman na ang pagiging all-piercing sword nito, magiging napakataas na offensive advantage yun para dito kay Crollo. At kung pangalawa naman na ayun ang magbibigay sa kanya ng abilidad na gamitin ng naunang dalawang treasures, maganda din. Dahil mangangahulugan yun na hindi na niya kailangang i-meet ang conditions. Siya na mismo ang magsisilbing admin ng mga treasures. Kung isa man itong sandata na kayang magpatumba ng kahit na sino, kayang mag-damage ng kahit na sino, kahit na ang isang nilalang na binuhay ng post-mortem nen, o kung isa man itong sandata na magbibigay sa kanya ng authority na gamitin ang dalawang mas malakas pang sandata, magiging maganda yun pareho para sa kanya. Dahil for sure naman, merong rason kung bakit isa ito sa naging priorities ni Crollo. Alam niya kung anong ginagawa niya, pero magiging sapat ba ito? Kontra kay Hisoka, given na nanggaling na mismo sa bibig ni Crollo na kahit makuha niya ang mga treasures na yon, mataas pa rin ang tsansa na mapatay pa rin siya ni Hisoka, na nagpapatunay na napakalakas din talaga ngayon ni Hisoka. Isipin nyo, kinoconsider na dito ni Crollo ang pag-acquire ng 3 treasures, pero iniisip pa rin niya at kinoconsider ang possibility na baka matalo pa rin siya. Habang itong si Hisoka nga na alam ng hinahan siya ng spiders, napakakalmo, napaka-chill, para bang hindi siya kinakabahan. Palaro-laro lang siya sa casino. At para bang confident siya na kahit nalusubin siya ng spiders, kaya niyang i-wipe out ang lahat ng iyon. Pero what do you guys think? Ano sa tingin nyo ang magiging mangyayari sa laban na ito? Magagamit ba ng maayos ni Crollo ang secret treasures? Makakanamang ba siya ngayong hindi naman alam ni Hisoka na gagamitin niya ang mga weapon na yun? If you have any other thoughts, any other ideas sa kung paano magte-turn out ang rematch na ito sa gitna ni Crollo at ni Hisoka, ilagay nyo lang yan sa comment section para mapag-usapan pa natin. So, yun ang kabuuan ng video natin, at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.